off the road, may two meanings yan eh. Dahil napakadami po nila at kahit saan kalumingon ay may jeep. Yung mga pasahero, siguro kung titignan nyo as a regular citizen of the Philippines, yung jeep ay wala, ano lang yan, sagabal lang sa daan yan, sobrang dami, nagkakos ng traffic. Pero yung mga storya sa likod ng bawat jeepney driver is maraming mga success stories din tayo naririnig dyan. The early years, no, parang it's an opportunity lang na nagkaroon kami para magtayo ng talyer at jeepney. Then through the years, sa dami ng mga demands ng sasakyan, naging institution siya at naging mainstay yung pangalan namin when it comes to jeepney manufacturing. Hi, ako si Architect Leonard John Sarao of Sarao Motors Inc. Hi, good afternoon. I'm Architect Ed Sarao of the Sarao Motors. So, nagsimula ang Sarao Motors nung panahon pa ng World War. So, World War II, natapos na siya, maraming naiwan na mga sasakyan ng mga Amerikano. I come from a country of roads, a place called the United States of America. The men of my country went to war. Can this be an automobile, men wondered? Yung mga Willys Jeep, kung tawagin, ito ang kanilang military vehicle na ginamit nila nung digmaan. So, nung natapos na po yung gera, imbes na ibalik po nila ito sa US na mas mapapagastos pa sila, iniwan na lang po nila to para sa mga Pilipino para gamitin nila. Nasira po kasi ang ating mga public transport nung dahil sa gera, binomba yung mga kalsada, mga tulay, mga riles, mga stasyon ng bus, airport. So, nakripple talaga ang transportasyon dito sa Pilipinas at maraming Pilipino ang nangangailangan ng murang public transport kasi walang-wala talaga tayo nun. So, ang Sarao, hindi to ang pinakauna tulad ng maraming textbooks na sinasabi, pero isa kami sa mga nauna ng panahong ito. One of the pioneer jeepney manufacturing companies. Kasi halos lahat ng Pilipino na gumagawa ng sasakyan noon ay gumagawa ng jeepney. Kasi dito po sa Las Piñas, nandito po kami, pero meron din pong mga gumagawa sa Bulacan, sa Pampanga, sa Quezon City, Marikina, kalat po yan sa buong Pilipinas. At isa lang po ang Sarao Motors sa mga gumawa ng mga jeepney noon. Ang ginawa po ng lolo ko ay nag-loan siya sa bangko ng 700 pesos. Yung Willys Jeep, minodify nila yung kaha, pinahaba, tapos yung body pinahaba rin para mas maraming makasakay. Ang Willys Jeep ay may capacity na 5 tao at ito namang sinaunang jeepney natin ay kaya magsakay ng 6 na pasahero sa likod at 3 pasahero sa harap. Sa dami ng kwento ng jeepney, para ka na rin ng Philippine history. Na makikita mo yung pagka-Pilipino ingenuity dyan dahil nandiyan na lahat. Yung pagka-artistic niya, it came from the Spanish-Mexican. Then yung Willys Jeep from the Americans. Then at present we're using Japanese engine and everything. To sum it up all, yung pagka-creative ng Pilipino, yun ang nagbubuo sa kanila. Para siyang blank canvas kapag nagawa at yung mga finishing touches nito ng mga artwork, yung dahilan kung ba't sila nakakaiba. At dito lang talaga sa Pilipinas meron yan. Well, nag-originate dito pero nag-export na rin tayo kaya makakakita na rin kayo ng mga jeepney sa iba't ibang bansa. In the early years, no, parang it's an opportunity lang na nagkaroon kami para magtayo ng talyer at jeepney. Then through the years, sa dami ng mga demands ng sasakyan, naging institution siya at naging mainstay yung pangalan namin when it comes to jeepney manufacturing. Not just in the Philippines but also outside the country, sa abroad. Naging tanyag din tayo. Tapos
Dinala din natin ang ang ating bansa sa pagka-popular ng jeepney sa buong mundo. King of the road, meaning, may two meanings yan eh. Mga balasuba sa kalsada. O king of the road dahil napakadami po nila at kahit saan kalumingon ay may jeep. Doon muna tayo sa positive note. So, ang jeepney bilang king of the road is nakaka-proud sa aming pamilya kasi sa dami na nagawa namin jeepney na namamasada sa kalsada, marami na rin natulungang mga pamilya yan. Nagkakos ng traffic, pero yung mga storya sa likod ng bawat jeepney driver is maraming mga success stories din tayo naririnig dyan. May mga nagkukwento sa amin na may isang driver, 4 yung anak na pinapaaral, yung 3 doon nasa college pa. So, nakakataba ng puso, no, na nakakapagpatapos sila sa pag-aaral bilang isang jeepney driver. Kaya wag po natin silang mamaliitin at napakahirap po ng ginagawa nila. Isipin nyo po, napaka-init ngayon sa Pilipinas, tanghaling tapat, bumabiyahe yan, walang aircon. Tapos nakocompute pa nila yung sukli at yung mga sukli ng pamasahe ng mga sumasakay. Kaya ibang klase rin, no? Ako nga, hirap na ako sa addition. Sila pa nagda-drive, hinahanap yung ruta, naghahanap pasahero, kukuha bayad, magsusukli. So, nakakaiba talaga ang mga capability ng ating mga driver. Oh. And siguro, sa negative side, hindi na rin maaalis yan kasi sa dami nga naman ng jeepney sa labas, hindi mo naman maaalis na lahat sila ay magaling mag-drive. Meron talaga dyan mga pasaway doon. Kaya yung negative connotation din nga na king of the road, nandun na rin talaga yun. It's not all bad because there will always be a bad batch of apples, no, in a basket. And sadly, na-overshadow niya yung mga mababait at magigiting na driver na sumusunod sa batas, yung nagme-maintain ang unit nila para hindi delikado sa kalsada. And just to let people know na it's not really the jeep's fault but the ones handling it. Kasi yung mga nakikita mo nawawalan ng preno, na-aksidente na sumabog yung gulong, it's mostly because of the lack of maintenance sa mga units. Yun po yung isa sa mga dahilan. Kasi kahit naman po brand yun na sasakyan yung bilhin nyo, if hindi nyo po aalagaan, magkaka-aksidente po talaga dyan. At mag-uusok din yan, hindi na ganun ka-efficient yung makina niya, kaya mag-e-emit na mga kung ano nung pollutants pa rin siya. So, ang bottom line is you have to take care of your units, mapa-private vehicle man yan or public utility jeepney. Na-realize ko yung karamihan ng mga issues tungkol sa jeepney, yung mga ang daming na-aksidente, ang daming pollution na ginagawa, tapos yung mga nagbababa sa gitna ng daan, maraming taong nagagalit. For a time, medyo nahihiya ako na, ay bakit ganito? Negative yung impact pala sa society ng jeepney. Tapos yun, nung nagsimula na ako nagtatrabaho na ako, naging operator na rin ako, doon ko naintindihan na, at of course, naintindihan ko na hindi porket may gumagawa nito, lahat na ng jeepney masama na. Doon ko nalaman yung mga struggles ng pag-manage ng fleet ng jeepney kasi talagang kailangan mo siyang alagaan. Kasi kung hindi mo alagaan, mas lalaki ang gastos mo. It's either masisira ng tuluyan yung jeepney, kaya magagastos ka sa repair, or makaka-aksidente ka at ikaw magbabayad ng mga hospital fees, or worse, kung may namatayan, madedemanda ka pa. Doon ko na-realize na hindi pala lahat. So, kumbaga kung ano yung na-highlight na masamang pangyayari, nilalahat ng mga tao, which I was a part of before. And na-realize ko rin na kailangan mong baguhin yung imahe ng jeepney para magbago yung pananaw ng mga tao. So, isa yung sa mga naging realizations ko habang lumalaki. So, a lot of people see the jeepney as a eyesore sa kalsada, smoke belcher, nakaka-aksidente, nawawala ng preno. So, it has a notorious image, no? But behind all that, there is still the history of how the jeepney helped rebuild the Philippines in terms of transportation. Kasi until now, makikita naman kahit na magka-transport strike tayo is nakakansela yung mga klase, na nakakripple yung transport sector natin kasi marami pa rin talagang umaasa sa jeep.
Pero may bago na daw pong king of the road ngayon. Ang sabi nga daw po sa social media is yung mga e-bike. So, di ko alam kung nasa amin pa rin yung title na yon. Pero nakakatuwa rin na there was a time na ang jeep talaga ang naging king of the road. Yung modernization program, nagsimula yan ng 2016. Binigyan kami ng DOTR ng... tinanong kami kung kaya ba namin gumawa ng modern na jeepney. Tapos binigyan po kami ng mga specification, yung mga sukat at kung ano dapat yung makina at ano dapat yung mga features ng jeepney. So, 2017, nung nilaunch nila yung program, nakagawa na kami ng kauna-unahang prototype namin ng modern jeepney. So, ito ay electric at nakipag-partner kami sa isang kumpanya dito sa Pilipinas na nagko-convert ng mga sasakyan into EVs. So, yun po yung kauna-unahan naming modern unit. Sadly, yung presyo ng mga modern unit ay may kamahalan din talaga. At yung mga traditional jeepney natin, brand new yan dati, naghahalaga lang ng mga 800,000 pesos. So yung mga modern jeepney, depende sa mga accessories na ikakabit, kung may aircon or kung anong makina ikakabit, naghahalaga na siya ng around 1.5 to 2.5, tapos yung mga EVs even 3 million pataas. So medyo mahal na po talaga siya compared sa mga traditional units natin. No? At yung mga long-time clients namin, nahihirapan na rin talaga. Kasi nakakatakot din mag-invest ng ganong kalaki ng walang kasiguraduhan kung papayagan pa ng gobyerno after a couple of years na bumiyahe pa. Every time the government is in need consultation on the public transportation, they talk with us. Then with regards to modernization, we are also on the front line. Tinatanong din nila. And we give our points na dapat sana ganito, ganyan ang gawin. The government and the manufacturer should meet halfway, so somewhere in the middle with regards to implementing the program. Every time the government needs some yung mga like sa tourism or sa industry to promote, we're also there to promote everything. Hindi mawawala sa atin yun na i-promote natin yung bansa natin sa industriya. Dahil sama-sama lahat niya connected eh. It's sad to think that the jeepney, which originated from the Philippines, is being supplied by other countries na wala namang jeepney, no? At yung mga design standards is hindi man lang na-consult yung mga local manufacturers tulad ng Sarao dito sa program na ito. May inquiry nga sa Senate na kapag attend kami nun, and napag-alaman namin na yung kinonsult nilang manufacturing company is from another country pa na bus company para sa standards ng mga modern jeepney po natin. Wala, kasi I mean, that's business, no? You compete, you really have to compete. So, we have to try really hard to make our products even to be at par or even better quality than yung mga pinapasok po dito sa bansa natin. We tried because doon mo makikita na yung produkto natin maganda. Without any program o ano, it thrives on its own hanggang ngayon. Well, hanggang ngayon, kailangan pa rin ng mga computer ng murang sasakyan. Pero, it would be nice kung binigyan ng magandang programa ito ng gobyerno na rather doing a phase out or modernization, binigyan niya ng magandang incentive yung industriya tsaka exchange of technology from other countries. Mas maganda yon. Nung bata pa ako, bumibisita na ako dito sa shop noon. Siguro mga as early as 6-7 years old. So, yung mga pinsan ko, kasama ko rin sila dito, naglilipot-libot. Nakikita na namin kung paano gumawa ng jeepney at kung paano nagbago or nag-progress yung style ng paggawa dito sa amin. And nakakatuwa lang na may mga trabahador kami dito na simula nung unang panahon pa, yung anak nila at yung mga naging apo na nga nila ngayon ay dito na nagtatrabaho. So isa na rin ako doon. Ako yung apo nung founder, tapos third generation na, dito pa rin ako nagtatrabaho. And nakikita rin natin na kaya kahit paano makipagsabayan ng Sarao sa mga
modern na manufacturers in terms of quality. Pwede tayo makipag-cope up sa mga global standards na like yung mga major player natin like Toyota, Nissan, yung mga Isuzu, Ford. Will it be nice kung kasama tayo doon sa mga lineup na yun? Pero definitely sa public transportation, mass transit and light rail system ang pinaka-solution dyan. Dahil itong modernization program, we did some prototypes just to show the public na pwede tayo sumunod sa makabagong paraan. Sana nga dapat tangkilikin nila at bigyang halaga din. We're still around. Proud to say, the company is still afloat after more than in the 50, mga roughly 70 years in the industry. We're still around and making jeepneys, we're still around maintaining our fleet, and we're still around, and nakakatuwa lang na ang daming foreigners from other countries, of course. They visit the Philippines, and isa kami dun sa listahan na gusto nilang puntahan. Nakakatuwa pa rin. Minsan may nag-field trip pang foreign schools. I think earlier this year, may isang group from Harvard na nagpunta dito. Actually, her family was also from a jeepney manufacturing company in Marikina, based naman sila. So, naengganyo niya na magka-Philippine tour sila. Then, isa to sa itinerary nila. Then, yung Austrian school din na nagpupunta dito. So, nakakatuwa, no? I guess that's one of the recent milestones is maging internationally recognized yung company namin. Story time! Ba't kami kabayo? Familiar ba kayo kung ano yung kalesa? Ano yung kutsero? So makikita kayo niyan sa Intramuros, yung mga sa Intramuros, sa Binondo, yung mga nagdadrive pa ng kalesa. Kukunti na lang yan kasi naging novelty na lang siya ngayon. Pero nung unang panahon, yan ang parang grab natin o yung mga angkas. So may kabayo, may kutsero, tatanggap siya ng pasahero, babayaran siya para dalhin sa mga destination. Isa to sa mga naging trabaho ko. So yung lolo ko, marami naging trabaho yan bago naging mekaniko. So kutsero, naging kutsero, kargador. So isa sa pinakahuling trabaho niya is magiging kargador sa Sangli. Para sa US-based yung mga Amerikano. Tapos binomba ng mga Apo, natamaan siya ng shrapnel. So, kinailangan siyang dalhin sa ospital. So, yung ospital noon is sa San Juan de Dios, dun sa may EDSA. Dating Joey Bolivar pa siya. Pero unconscious siya nun. So, hindi niya na alam kung sino yung nag-rescue sa kanya ng Amerikano. Hindi niya alam if namatay ba sa gera yun or nabuhay pa siya. Kasi hindi rin kilala kung tumanggap niya sa ospital. So, malaki yung pasasalamat na talaga sa mga Amerikano. Kasi kung di para sa kanya, baka hindi na siya namatay sa airport. So, ayun o, nung medyo nagkapera na siya, nakabili siya ng farm dito sa Cavite, at puro kabayo yung mga alaga. Kung pasukin mo yung office namin, maraming mga paintings yun ng kabayo. Kasi isa na yan sa talaga napalapit sa puso, yung mga kabayo. And in a way to immortalize it is ginawa siyang good ornament. Kasi di ba si Jaguar may Jaguar, si Ferrari may kabayo. So yun nga, ang joke nga dito is yung saraw nga daw, yung Philippine Ferrari. Pero of course, yun yung quality namin. Pero yun, naging good ornament na siya. Nangyari galing yan sa mga cast aluminum wheels. Kasi dati, kung makikita mo, ang mga jeep ngayon, ang gulong nila is steel. Kaya pwede siya paluin kung malubak, mabengkong, papaluin mo lang back to shape. Pero yung mga jeep na yan, makikita mo aluminum yan. Once na bengkong yan, crack na yan, hindi na pwede gamitin. So, ang ginawa niyan, ginawa nung supplier namin ng kabayo noon is tutunawin yan, tapos ikakast into the horse. So, yung mga yan, recycled yung mga horses na yan. And naging good version na rin. And to answer your question, if meron pa bang ganyan, wala na, namatay na yung supplier namin at hindi na mahanap yung code. So, hindi na kami nag-reproduce ulit. So, kung mapapansin mo yung mga bagong Saraw jeepney, wala nang kabayo. So, limited edition na yan. Nakikita namin sa Facebook, binibenta yung mga 1,500 to 3,000 pesos per horse. Nakakatuwa, yung collector's item. Meron ako sa bahay, naitabi ako doon, pinapolish ko lang.
So, ang joke nga nila is may mga fake pala na kabayo. So, para malaman mo na authentic na saraw kabayo yan, may sa ilalim. What do you want to say po to the younger youth? If you have the knick-knack or the opportunity to do something great or something productive or that can serve the country or help the people, do it. Not just you strike it rich or to be success. You know, you have to share your blessings with other people. Dapat ganun. Unang-una po, maraming salamat po sa pagtangkilik sa Philippine Jeepney. It was my grandfather started this business in hopes of helping fellow Filipinos to rise up from the damages done by the war. And then he wanted to give job opportunities to Filipinos, no? Which is in a way helping the economy as well. And of course, the other side of that, yung jeepney kasi, hindi yan pang comfort talaga. It was made to get to point A to B for the cheapest way possible. And maraming Pilipino pa rin ang umaasa dito. At nakakatuwa pa rin na maraming Pilipino ang sumusuporta pa rin sa atin. Sa naipagpatuloy ang paggawa ng mga jeepney, mapa-traditional man or modern yan. Yung ibang mga local manufacturers din, nagpapasalamat po kami lahat at may tumatangkilik pa rin po sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga tumangkilik at mga tumatanaw sa ating produkto, sa mga gumagamit, mga commuters. Nandito pa po kami to serve everyone. Basta po kailangan nyo ang aming produkto o serbisyo. Maraming salamat po sa lahat. God bless you all.